ang mayabang na prinsesa at mahiwagang salamin. Noong unang panahon, sa malayong lugar, may nakatirang maganda at matalinong babaeng nagngangalang Diana. Mayroon siyang isang matayog na tore na may mahiwagang salamin na kayang makita ang lahat kahit gaano pa ito kalayo. Kaya niyang makita ang lahat mula sa itaas hanggang sa ilalim ng lupa. Walang naitatago sa kanya. Ang resulta, siya ay mapagmataas at nasusuklam sa lahat. Ang monarko ay nag-aalala kay Diana na baka dahil sa kanyang pag-uugali ay hindi nito mahanap ang tunay na pag-ibig. Magpapakasalamat ako sa taong kayang maikubli ang kanyang sarili mula sa akin. Yung mahihirapan akong hanapin siya. Ang hari ay sumang-ayon kay Diana at ipinagkalat niya ito sa buong kaharian. Lahat ng manlalahok ay sinubukang ikubli ang kanilang sarili mula sa prinsesa. Ang iba ay nagtago sa loob ng kanilang tahanan. Ang iba naman ay umakyat ng puno o nagpanggap na ibang tao. Samantalang, nakikita pa rin sila ni Diana. Salamat sa kanyang mahikang salamin. Si Diana ay nanalo sa kanila at itinapon ng lahat niyang mga manliligaw. Malayo sa palasyo, sa isang nayon, nakatira ang isang maginoo at tapat na binatang nagngangalang Edgar. Siya ay gusto ng mga taong nakatira sa nayon. Siya ay kahanga-hanga at may mahabaging puso. Walang nakauunawa kung paano umabot ang balitang naghahanap ng mapapangasawa ang prinsesa Diana. Nakakaintriga. Dapat subukan. Determinadong naghanap ng paraan si Edgar kung paanong makakarating sa palasyo upang gawin ang pagsusulit na yaon. Habang papalapit na siya sa palasyo, napansin niyang may sugatang agila. Nakaratay ito sa ilalim ng isang puno. Dahil mayroong mahabaging puso ang binata, binendahan niya at inalagaan niya ang agila. Pinakain niya rin ito. Dahil sa kanyang mga ginawa ay mabilis na gumaling ang agila. Nakalipad ito at labis ang kanyang pasasalamat sa binata. Salamat sa pagsagip sa akin. Nawa ay pagpalain ka. Kung kailangan mo ang aking tulong, bumalik ka lang at tawagin ako. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naglalakad siya sa lawa ay nakita niya ang isang mangingisdang hinihila ang lambat. Isang goldfish ang nakulong sa lambat at nahihirapan. Tumitig agad ang isda sa kanya na parang humihingi ng tulong. Kumusta? Gusto kong bilhin ng goldfish na yan. Ngunit may kaunti lamang akong ginto. Pwedeng sa akin mo na lang ibenta? Ang iyong ginto ay hindi sapat para sa isdang ito. Ngunit dahil sa tapat ka, ay ibibenta ko na ito sa'yo. Pinakawalang muli ni Edgar ang goldfish pagkatapos. Nagpasalamat ito at pinayuhan siya bago tumalon pababa. Maraming salamat sa pagligtas sa aking buhay. Ang maganda mong gawa ay babalik rin sa iyo balang araw. Kung kailangan mo ng aking tulong, bumalik ka lang at tawagin ako. Ipinagpatuloy ni Edgar ang kanyang paglalakbay. Ngayon naman ay nakita niya isang fox na nahuli. Sugatan ang binti nito. Tumitig ang fox sa kanya at humihingi ng tulong. Sa kabutihan niyang loob, ay tinulungan ito ni Edgar na makaalis sa kanyang bitag. Binendahan niya ang sugat at pinakain. Kaya ang fox ay naging malaya at nakakatalo ng muli na para bang walang nangyari. Sobrang nagpasalamat ito kay Edgar. Salamat sa pagsagip sa aking buhay. Pagpalain ka nawa. Kung kailangan mo ang aking tulong, bumalik ka at tawagin ako. At sa wakas ay malapit na ito sa pintuan ng palasyo. Sa harap ng hari at prinsesa ay isinaad ni Edgar ang kanyang kagustuhan sa pagsusulit. Nagmungkahi rin ito kay Diana. Kamahalan, ikaw ang pinakamatalinong dalaga sa buong mundo. Ako ay simple lamang at isang mahirap na magsasaka. Kung mahanap mo ako ng 2 beses, magiging magalang kang di ito pansinin. At kung 3 beses akong makita, gagawin ko ang lahat ng iyong naisin. Si Diana ay hindi pa nakakakita ng isang lalaking kasing kisig, totoo at tapat tulad ni Edgar. Bibigyan kita ng 3 tsansa, pero hindi ka magwawagi. Habang naghahanap siya ng matataguan, naalala niya ang kinatatayuan niya kung saan niya tinulungan ang agila. Kaya tinawag niya ito. Aking giliw na agila, kailangan kita. Pagkatapos niyang sumigaw, ay biglang lumabas ang agila. Pumailan lang ito na may galak papunta sa kanya. Ano ang iyong pinag-aalala? Iyon ang buong kwento. Hindi ko alam saan magtatago. Mayroon ka bang maitutulong para sa akin?
Mayroon akong ideya. Basta gumapang ka sa may likod ko. Ibabalik kita sa pugad at tutulungan kita magtago. Iwinagayway ng agila ang kanyang pakpak habang dala-dala si Edgar. Pumainlan lang ito sa paligid ni Edgar. Sa isang himala ay naging isang malaking itlog ito na nakaupo sa pugad. At dumating na ang oras ni Diana upang umakyat siya ng kanyang tore at hanapin si Edgar. Tumitig siya sa isang mahiwagang salamin. Agad-agad siyang itinuro sa kakahuyan. Sa pugad ng agila, may isang kakaibang itlog na nagniningning. Edgar, nandito ka. Nagpapanggap bilang isang itlog. Magaling ka ngunit hindi ka kailanman makapagtatago. Nagpunta si Diana sa pugad at tumawag ito. Edgar, bumaba ka na rito. Alam kong nagbagong anyo ka bilang isang pinakamalaking itlog sa pugad ng agila. Princess Diana, tunay nga ang talino mong taglay. Nagtago akong maigi sa pagbabaka sakaling di mo ako makita. Maliwanag iyan. Mayroon ka pang 2 pagkakataon. Mag-isip ka ng mabuti at maghanap ng bagong mapagtataguan. Si Edgar ay di makahanap ng bagong mapagtataguan at napadpad siya sa tapat ng lawa kung saan iniligtas niya ang isang goldfish. Mahal kong goldfish, kailangan kita. Aking tagapagpalaya, anong bumabagabag sa'yo? Iyon ang buong kwento. Hindi ko alam saan mas magandang magtago. Tulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Itatago kita sa ilalim ng lawa. Hindi ka mahahanap dito ng prinsesa. Lumangoy ng paikot-ikot ang isda kay Edgar. Bigla ay naging isang goldfish ito at naglaho sa lawa. Tungkol naman kay Diana, siya ay bumalik sa tore at tumitig muli sa mahiwagang salamin. Bigla naman itong napunta sa lawa. Sa lawa ay may 2 goldfish na tarantang naglalangoy. Gayunman, may isang kakaibang kalmadong goldfish roon. Nandito siya. Si Edgar ay isang goldfish. Talagang naging isda siya? Akala mo ba ay malilinlang mo ako? Alam kong isa kang goldfish. Halika na rito. Ngayon pa man ay mananalo na ako. May isa ka na lamang natitirang tsansa. Kung di ka mananalo, ipapakulong kita sa natitira mo pang buhay. Talaga? Wala talagang nakalilingid sa kanya. Ito na ba ang katapusan ng aking buhay? Napagtanto ni Edgar na nasa eksaktong lokasyon siya kung saan niya tinulungan ng fox. Kaya tinawag niya ito. Aking giliw na fox, kailangan ko ang munti mong tulong. Bakit ka nag-aalala? Yan ang buong kwento. May isa na lamang akong tsansa. Mayroon ka bang may tutulong? Huwag ka mag-alala. May ideya ako. Ang fox ay ginawang kuneho si Edgar sa pamamagitan ng mahika. At ang fox naman ang naging negosyante. Ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas. Ibibenta kita sa prinsesa. Dinala niya ang fox sa palasyo upang ipagbili. Ang pinakamagandang kuneho sa buong mundo ay dumating na. Nahulog na agad ang loob ni Diana sa kuneho sa unang tingin pa lamang. Agad niya itong binili sa magandang presyo. Gusto ko ng puting kuneho. Tandaan mo, kapag dumating na ang prinsesa sa tore para gamitin ang mahiwagang salamin, magtago ka agad sa kanyang buhok. Si Diana ay gustong-gusto ang kuneho. Lagi niya itong dala saan man siya magpunta. Ngayon na ang oras na aakyat na muli siya sa tore upang hanapin si Edgar. Si Edgar, na nagbalat kayo bilang isang kuneho, ay nagtago agad sa ilalim ng buhok ng prinsesa. Ginamit na nga ni Diana ang kanyang salamin at maiging hinanap mula sa himpapawid hanggang sa kalupaan si Edgar. Gayunpaman, naglahong bigla si Edgar kaya namangha si Diana. Ito'y natatangi. Bakit hindi kita makita, Edgar? Gumagana pa naman ito ng normal. Nag-alalang maigi si Diana. Lalo niya pang pinalakas ang mahiwagang salamin. Ngunit hindi pa rin ito makita si Edgar. Ang mahiwaga kong salamin ay hindi mahanap si Edgar. Natalo na nga ba talaga ako? Pagkatapos niya itong sabihin, ang mahiwagang salamin ay nagkapira-piraso. Sa sandaling iyon, ang kunehong nasa balikat ni Diana ay tumalon at biglang nag-anyong si Edgar. Si Diana ay namangha. Ano? Ikaw pala ang kunehong binili ko? Ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas. Masyado kang abala sa mahiwagang salamin. Hindi mo napapansin ang kunehong nasa tabi mo. Dahil dyan,
sa kabutihang palad nanalo ko. Si Diana ay sawi. Alam niyang binigyan siya ng aral ni Edgar. Ngayon ay napagtanto ko na wala naman akong ipagmamalaki talaga. Kailangan niyang tanggapin na mas mataas na si Edgar mula sa kanya. Nanatiling nakayuko siya at pumayag na magpakasal dito. Formal na ginanap ang kanilang kasal sa loob ng palasyo nang may basbas ng lahat. Inimbitahan din ni Edgar ang agila, goldfish at fox sa kanyang kasal. Magmula noon, nawala na ang kayabangan ni Diana. Siya ay nagagalak sa kanyang mapagmahal na asawa at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Wakas,